Amen. Welcome po mga kapatid sa Jesus Our Abundant Life Church, kung saan ang ipinapangaral lamang po natin ay ang mabuting balita ni Kristo. Ito po yung ebanghelyo ng biyaya, ang tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay, para po ito sa ikaliligtas ng mga hindi pa ligtas at ikalalakas naman wala nakikinig. Ligtas ka na. Ano po? Para po sa mga makakapanood ng video message na ito, makikiusap na po ako, paki-like, paki-share, para po mas marami po ang makinabang, mapalakas, mapatatag at higit sa lahat maligtas. Tuloy na po natin yung ating series. Gusto niyo po mga kapatid? Amen. Praise God. Salamat po, Sister Stephanie, na gusto mo na. Tuloy na po natin yung ating series. Salamat mga kapatid. Tuloy na po ba natin? Amen. Praise God. Tuloy po natin yung ating series, Freedom in Christ. Ito po yung expository series natin on the book of Galatians. Makibukas po kayo sa ating teksto for today. Babasahin po natin ang Galatians chapter 5, 13 to 15. Galatians chapter 5, 13 to 15. Ang sabi po doon mga kapatid, you, my brothers and sisters, were called to be free. Sabihin nga po natin, called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. What is that command? Love your neighbor as yourself. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. Po? So ito pong message natin ngayon ay kadugtong ng mensahe po natin last week. Naalala po natin kung anong title ni Pastor Jane last week? Stay free. Ano po? So kadugtong po ito. Pag-aralan po natin ngayon ng isang mensahe ng biyaya na pinamagatan na po natin na called to be free. Basahin nga ho natin, called to be free. Basahin po natin itong sentence na ito mga kapatid. Pinagdugtong na po natin. Stay free because you are called to be free. Amen mga kapatid? Does it make sense? Manatili kang malaya dahil ikaw ay tinawag na maging malaya. Ano po? So God's freedom mga kapatid is a precious gift. Ngunit marami po sa atin ang medyo hindi po tiyak kung anong ibig sabihin nito. So before getting mga kapatid into our Galatians passage, i-define po muna natin yung freedom ng Diyos, and let us explore what we have been freed from and what we are freed for. Dalawang bagay muna daanan natin bago tayo pumunta doon sa ating teksto. Unahin natin ito. What we are freed from. Sa Tagalog, mula saan ba tayo kasi pinalaya? Okay? So nagkatawang tao po si Jesus upang pagkalooban po tayo ng kalayaan. Kusang loob siyang nagpasakop sa kautusan. Perpekto niya po itong tinupad. Isinakripisyo ang buhay niya sa isang nakakakilabot na kamatayan doon po sa krus. Siya na walang hanggang bukal ng buhay ay inilibing pa nga hanggang muli po siyang buhayin ng Diyos at ibalik sa kanyang kinalalagyan sa langit. Because of Jesus' death, life, death, and resurrection, tayo po ngayong mga believers, taas nga po kami ng believers, taas ang kamay ng mga mananampalataya, praise God. Because of Jesus' life, death, and resurrection, we believers are now free. Pero saan po tayo pinalaya? What are the things that we are freed from? Pinalaya po tayo mga kapatid from God's wrath. Sabi ng Romans chapter 5 verse 9, hindi na po napupuot sa atin ang Diyos. Wala na pong naiiwang galit ang Diyos sa iyo. Therefore, kung hindi galit sa iyo ang Diyos, ano nararamdaman niyang damdamin para sa iyo? Kung hindi pala galit sa iyo ang Diyos, ano nararamdaman niyang damdamin para sa iyo? Love. Sabihin mo kasakali mo, God loves me. Sabi po ng iba, God's love me. God loves me. We are freed from the mastery of sin. Malaya na po tayo mula po sa kapangyarihan ng kasalanan. Dati po, nung tayo po ay hindi pa tayo po ay mga makasalanan pa, hindi po tayo makahindi sa kasalanan. But now, we are free from the mastery of sin. We are free from the dominion of Satan and his demons. Wala na pong kapangyarihan sa atin si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang matatakot sa demonyo. Amen mga kapatid? Hindi po kinatatakutan ng demonyo, kinatatakutan lang po ay ang Diyos.
na siya pong gumapi kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Andiyan po mga talata. We are now free from living under the curse of law. Malaya na po tayo mula sa pamumuhay sa ilalim po ng sumpa ng kautusan. Ano pa? We are free from having to approach God with terror and dread. Nung di pa po natin kilala ang Diyos, ayaw po natin siyang lapitan. Natatakot po tayo na baka pagalitan tayo ng Diyos. Pero ngayon mga kapatid, malaya na po tayo riyan. Sabi po ng Ephesians 3:12 and Hebrews 4:16. We are free from the condemning accusations of Satan in ourselves. Malaya na po tayo mula po sa akusasyon ni Satanas at malaya ka na rin mula sa akusasyon mo. Nung tayo po mga kapatid ay hindi pa mananampalataya, ina-accuse natin mismo yung ating mga sarili. And in fact, kahit born again ka na, kahit Kristiyano ka na, minsan ina-accuse mo yung sarili mo. Pag nakagawa ka ng masama, nakagawa ka ng hindi kalooban ng Diyos, sasabihin mo na kagad, naku, hindi pa ako nagbabago. Aakusahan mo na yung sarili mo. We are free from the cruelty of others' expectations. Malaya na po tayo mga kapatid mula po doon sa expectation ng ibang tao. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ako nabubuhay para sa expectations mo. Sige kapatid, sabihin mo, hindi ako nabubuhay para sa mga expectations mo. Amen mga kapatid, we are not men pleasers. Hindi po tayo pinapatakbo ngayon mga kapatid ng iba. Nasasabihin na ba, oy magdoktor ka, o di magdudoktor kahit na hindi ako magaling sa science. Mag-engineering ka, o di mag-engineering ako kahit na 1 + 1 = 3. No? Bakit? Kasi nga, pinapatakbo po tayo ng expectations ng iba. You see, the greatest witchcraft today, mga kapatid, is the opinion of people. Ang pinakamatinding pangkukulam. Ano ba ang witchcraft, mga kapatid? Pangkukulam. Pagka may witchcraft, meron pong manipulation. Meron pong influencing. And ang pinakamalaking witchcraft po sa panahon po natin ngayon ay ang opinion ng tao. Kaya nga po yung iba nag-i-exist para sa opinion ng iba. Pag nag-post po sila, isang araw nadadalawa pa lang yung like, dadalawa pa lang ang like, wala man lang nag-comment. Anong ginagawa mo kapatid? Nag-i-exist ka para sa opinion ng iba. No po? Tapos, all mo yun, may sisingit-singit doon ng kung sino-sino na apektuhan ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, my wall, my rules. Amen mga kapatid? Wall mo yan. Sa'yo yan. Kaya nga pangalan yan, Anthony John O. Munar. Therefore, kung meron yan sisingit na sa tingin mo, makakaagaw lang ng joy mo, makakaagaw lang ng kapayapaan mo, pwede namang i-delete. I-click mo lang yung kanyang tapos lagay mo doon, delete. Pagka pumalag po ulit, at makulit pa rin, pwede namang i-block. Amen mga kapatid? Again, sabi mo sa katabi mo, I do not exist for your expectations. Malaya po tayo mga kapatid. Ang nag-e-expect lang po sa atin ay ang Diyos. Anong ine-expect ng Diyos sa atin mga kapatid? Na lakaran mo na yung liwanag na kinalalagyan mo ngayon. Amen mga kapatid? Why? Because you are now a child of light. Ephesians chapter 5 verse 8. Therefore, sabi ng Ephesians 5 verse 8b, walk as children of light. Amen mga kapatid? So we are free from the cruelty. Malupit to yung expectation ng iba. Ang lahat ng ito mga kapatid, marami pa. In fact, si Pastor Jane, binanggit nung last time, di po ba? Tungkol po sa kung saan tayo pinalaya. Pinalaya na po tayo. Ginawa po ito ng Diyos sa atin ng biyaya. But there's more. We are not only set free from the restrictions and limitations sin shackled us with, we are also free or made free for the glorious purposes as well. Hindi ka lang pinalaya mula sa, pinalaya ka rin para sa. Kaya nga po, what we are freed for. Po, tingnan po natin ito. Ang layunin ng Diyos para sa ating kalayaan ay ang makapamuhay po tayo bilang mga taong tinubos. Ano ka raw? Taong tinubos. Pinalaya na niya tayo mula sa pagkabilanggo ng kasalanan. Para hindi na natin gawin ang mga bagay na in the first place ay nagkulong sa atin. Ano po? At nang malayang makapamuhay ng isang maganda at makabuluhang buhay.
God's freedom takes us to Himself. Sino po siya? He is the love, He is the light, and He is the life. Nagbubukas po ang kalayaang ito ng daan tungo sa pinakamataas at pinakamagandang uri ng buhay na nilikha ng Diyos para sa atin. So instead, mga kapatid, of the empty despair of sin, saan na po tayo tinawag ngayon? We are called to righteousness and hope. Nariyan ang mga talata. Sa halip po na mamuhay tayong tikom, ang mararamot nating kamay, tinawag tayo ng Diyos saan? Sa bukas palad na pagbibigay. Sabi mo sa katabi mo, hindi na ako kuripot. Sabi mo sa katabi mo, konti na lang. Ano po? Unti-unti na po tayong binabago ng Diyos. Unti-unti pinapakita niya kung gaano siya kamapagbigay sa atin at dahil doon, when we appreciate that, nagiging mapagbigay din tayo sa iba. Di po ba mga kapatid? Ganun po ang nangyayari sa atin. Sa halip na nagpapatianod lamang po tayo sa basta-basta at walang direksyong pamumuhay, ginagabayan niya tayo ng kanyang kalooban. So hindi ka na makakapag-desisyon ngayon ng mga desisyon na pawardi-wardi at walang kwenta at walang kabuluhan. Bakit? Nariyan ang Holy Spirit para ikaw ay gabayan. Hallelujah. Palakpan nga po natin si Lord. Praise God. Ano pa po mga kapatid? What are we freed for rather than living divided and divisive lives? We are called to be reconciled to God and to be agents of His reconciliation. Ilang pamilya na po mga kapatid na nung hindi pa po sila ligtas na pamilya, kagulo-gulo nila. Pero nung niligtas na po sila ng Panginoon, nung binuo na po sila ng Panginoon, ang sarap-sarap nilang tignan. Amen mga kapatid? Hindi natin pwede sabihin hindi na sila nag-aaway. Nag-aaway pero nagkakabati kaagad. Nagkakaintindihan kaagad. Ang layo doon sa pinagmulan nila noon na nung hindi pa nila sentro ng pamilya si Kristo. No, bakit? Kasi ngayon, ahente na po tayo ng pakikipag-isa. We are now agents of reconciliation. Sabi po ng 2 Corinthians 5:18-20. Gusto niyo pa po? Sabi po doon sa halip na nakasentro tayo sa mga sarili nating interes, tinatawag na po tayong magmalasakit sa iba. Rather than living in isolation, we are now called to community. Kaya ang isang Kristiyano hindi soloista. Kaya po sa church natin mga kapatid, meron po tayong 2 pakpak para makalipad ang ibon. Kinakailangan ng 2 pakpak. Tama? Nakakita ka na ba ng ibon isa pakpak? Ay hindi na yan makakalipad pagka isa lang po ang pakpak. Para makalipad po ang ibon, kinakailangan 2 pakpak. Ano po yung 2 pakpak ng church mga kapatid? Yan po yung big gathering which is Sunday. Tapos yung small gathering which is yung cellphone natin. 2 meeting mga kapatid. Bakit? Sapagkat pag Sunday, nagkakaroon po tayo ng information transfer. Natatransfer po sa atin mga impormasyon, mga karunungan, kaalaman. Tapos pagka umattend ka naman doon sa cell, nandoon yung mga tanong na, paano mo ilalapat yung narinig mo kanina? Yan na. Matcha-challenge na ngayon, magkakaroon na ng transformation. Sabihin nga natin, information? Hello. Yan. Information, tapos, pagka naman yung small group, transformation. Praise God. Po? So, napakahalaga na makita po natin, hindi ako soloistang Kristiyano. I exist in a community. Is there something happening sa mic natin? Sa halip na kumumporme sa masamang takbo ng sanlibutan ito, tinatawag po tayong mabago at tumulad kay Jesus na siya pong daan, katotohanan at buhay. So, papayag po ba kayo mga kapatid na napaka-ingrande, napakadakila at napakaringal talaga ng disenyo ni Lord para sa atin? Payag ba kayo mga kapatid? Alam niyo, ito lang po nakakalungkot. Kaya lang minsan, tayo rin po ang sumisira ng disenyong ito. Bakit po natin nasisira? We forget what we have been freed from and what we have been freed for. Nalilimutan po natin mga kapatid kung ano ang tunay na kalayaan at ipinapamuhay po natin ng walang awat na pagsasarili at walang kabuluhang independensya. Mike, yan. Hello. Narinig niyo po ako mga kapatid? Sige po, kahit na minsan nawawala yung mic. Just lend me your ear. Romans, countrymen, lend me your ears.
Okay? Nalilimutan po natin kung ano ang tunay na kalayaan. Ipinapabuhay ang walang awat na pagsasarili at walang kabuluhang independensya. Habang ipinagsisigawan po natin ang gagawin ko ang kung anong gusto kong gawin, kung kailan ko gustong gawin. Nasabi mo na ba yun? Ang sarili mo. Maaari hindi mo yun na-confess, pero baka minsan ganun ang attitude mo. Ganun ang attitude natin. Gagawin ko ang gusto kong gawin kahit na kailan ko gustong gawin. At walang makakaawat sa akin. At dahil po doon mga kapatid, no, lumalabas parang independent ka na sarili mo. Tapos palulusutin po natin, sabihin po natin, hindi, malaya na ako eh. Mali. Hindi po yun yung disenyong kalayaan ng Panginoon para sa atin. Hindi po ito yung tunay na kalayaan at hindi ito yung makabuluhang buhay na gusto ni Lord para sa atin. Kaya nga pag-aralan po natin, we are called to be free. Kaya nga nagsalita ang Diyos sa pamamagitan po ni Pablo sa Galatians 5:13-15, reminding us of what freedom in the Christian life is all about. Are we ready mga kapatid? So, simulan po natin. From our text, we notice 4 details from Paul. Ano-ano po itong mga 4 na detalye mula po sa 4 na talata na pag-aaralan po natin ngayon. What is the first detail? Roman numeral number 1, a clear announcement. Sabihin nga po natin, a clear announcement. Ano po itong announcement nito? Sabi sa verse 13a, you, brothers and sisters, were called to be free. Ano yung clear announcement mga kapatid? You were called to be free. Confess nga po natin, I am called to be free. Isa ba? I am called to be free. Isa ba? Hanggang maging totoo. I am called to be free. Na mga kapatid, totoo na ito. Pero sinasabi po natin hanggang maging totoo sa'yo. At magiging totoo ito sa'yo pagka ito ay kinilala mo at tinanggap mo. Isa pa, I am called to be free. Sa kalayaan kayo ay tinawag. Inuulit lamang naman po ni Pablo ang sinabi niya sa Galatians chapter 5 verse 1 mula po sa easy to read version. Sabi doon, we have freedom now. But Christ made us, because Christ made us free, so stand strong in that freedom. Don't go back into slavery again. Sabi po sa Filipino Standard Version, pinalaya tayo ni Kristo upang patuloy na tamasahin ang kalayaang ito, kaya't magpakatatag kayo at huwag na muling magpaalipin. Ang pagkatawag po ng Diyos sa mga paganong taga-Galacia, maging sa atin po ngayon, sa makabagong panahon, ay pagkatawag po sa kaligtasan. Kaligtasan mula saan? Kaligtasan mula po sa pagkaalipin sa kasalanan, kaligtasan mula po sa kamatayan, kaligtasan mula po kay Satanas, kaligtasan mga kapatid mula po sa demonyo, at kaligtasan para tayo po ay magbilong o makasama, makaisa si Kristo. At magkaroon ng klase ng buhay na posible lamang because of the leading of the Spirit of grace. Kaya maging malinaw po mga kapatid sa atin that we are called to be free. Minsan pa nga, I am called to be free. So, ibig sabihin, malaya na po tayo, ito po ulit-ulit tayo rito, malaya na tayo mula sa 613 na utos. Sa totoo lang, ito mga utos na ito ay para naman sa mga Israelita at wala naman pong nakasunod sa kanila. Kaya, wag na po natin ipasakop yung mga sarili natin sa mga utos na hindi naman po tayo para sa atin, hindi naman para sa atin, kundi para sa mga Hudyo lamang. Pastor, kung hindi naman pala para sa atin yung 613 na utos, ano para sa atin? Ano mga utos ang para sa atin? Alam nyo, kahit na hindi tayo kasama dun sa 613 utos, in fact, mas marami pa yata tayong utos. Bilang mga hentil. Bakit? Ang galing po kasi nating mag-imbento ng utos. Ano po itong mga utos na ito? Ito po yung mga self-imposed na utos na walang kabuluhang superstitious beliefs. Meron po ba tayong superstitious beliefs? Ito po yung mga walang kabuluhang customs and traditions na pag sinunod mo, di umano, siswertihin ka, o kaya ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Now, don't get me wrong mga kapatid. Bakit? Sapagkat may magaganda po tayong customs and traditions. Gaya po ng pagrespeto, pagsunod sa mga magulang, pagsasabi ng po at opo. Tayo po bang lahat ng mga bata rito nagsasabi ng po at opo?
Opo. O baka naman pagkausap mo yung magulang mo, ang sagot mo ay oo. No? Narito ka na pala. Hindi. Narito na po pala kayo. Yun po, maganda pong ano yun mga kapatid, customs and traditions. Pagsunod sa matatanda. Ano po? Pagmamano sa matatanda. Okay? Kaya pag may nagmano na sa'yo, alam na this. Ano? Dati wala nagmamano sa akin eh. Ngayon lahat nagmamano na eh. Ngayon nga minsan kahit na mas matanda sa atin, sa akin nagmamano eh. Ano po? Magandang custom po yan and tradition. Pag-aalaga sa matatanda. Sa Western culture, mga kapatid, pag matanda ka na, patay ka na. Pag matanda ka na, dadaling ka na sa home for the aged. Bagamat meron din tayo rito, ano po? Pero hindi doon ganun karami. Bakit? Sapagkat pag matanda na, mga kapatid, sino nag-aalaga? Wala makasagot. Wala kayo inaalagaan. Pag matanda na dito po sa atin, ano po ang custom and tradition? Tayo nag-aalaga. Amen mga kapatid? Kaya po palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng mga taong, yung mga anak na inaalagaan po yung kanilang mga magulang. Amen mga kapatid? Kaya ngayon pa lang mag-alaga ka ng magulang mo. Amen? Magtanim ka na. Sapagkat pag nagtanim ka, ikaw ay aani. Amen? Hindi mo nasasabihin sa iyong mga anak mo, alagaan niyo ako. Hindi. Sasabihin ng mga anak mo sa iyo, Tay, anong gusto mo? Tay, saan niyo gustong kumain? Hindi ako nagpaparinig ano, konti lang. Ano po? Kasi malapit na May 1. may nag-aalaga. Ang ganda pong custom and tradition. Hindi mo pinapamigay yung iyong matandang nanay. Ang ganda po mga kapatid, ang custom and tradition ng bayanihan. Tama? Dati po, nung nakatira pa tayong lahat sa bahay kubo, pag may lilipat, yung bahay mismo binubuhat. Pero ngayon, hindi mahirap na eh. Hindi mo na maililipat yung buong bahay. Pero napapractice pa rin po yung custom and tradition ng paglilipat o yung ng bayanihan. No? Pag mesa ko na, may bayanihan ba nangyayari? Yes. Pag may baha, nagwawalis-walis yung mga magkakapit-bahay. Bakit? Kasi yung putik sa bahay mo, pupunta doon sa bahay ng kapit-bahay mo, wawalisin na naman, pupunta na naman sa iyo. No? So lahat kayo, tapat mo, linis mo. No? Pag mesa ko na, pag may namatay, nakikiramay po tayo mga Pilipino. Amen mga kapatid? Tanong mo sa katabi, sasabihin mo sa katabi mo, makiramay ka. Amen? Sapagkat sabi po yun sa Romans chapter 12, makidalamhati po tayo sa nagdadalamhati, makigalak naman tayo sa nagagalak. At hindi lang po yung pakikiramay, pakikilamay. Ano po? Tayo mga Pilipino, magaling po tayong makiramay, makilamay. Doon po sa Western culture, mga kapatid, yung patay po nila, nilalangaw. Ano po? Kasi patay na eh. Nilalangaw, ibig sabihin, walang dumadalaw. Pero dito po sa atin, kapag ka, ang tanong kagad eh, nakaburol na ba? Pagka nakaburol na, pupuntahan na natin. Ano po? At yung mas magaling-galing po sa atin, hindi lang pupunta, may dala pa. Di po ba? May dalang biskwit, yun nasa lata yun. May kung ano-ano mga kutkutin. Tapos yung mga sosyal pa talaga, no? May dalang mga Benitos. Ano? Don Benitos. No? May red ribbon. No po? Kaya naman yung mga ibang nakikilamay, medyo nagtatagal. Naikwento na nga ang dahilan kung bakit namatay yung patay. Pero nagtatagal. Bakit? Kasi may dumating pang may dumating pang iba. Hindi ko pa yata natikman yung insimadang yun. Balita ko, malambot daw yung insimadang. Maganda pong custom mga kapatid sa atin. Hindi po yung pag-stay sa lamay dahil sa pagkain. Hindi, pakikiramay po natin sa namatayan. Custom and tradition ng balikbayan boxes. And pasalubong. Kapag kami nasa abroad, iniisip na kagad niyan yung kanya mga mahal sa buhay. Sa halip na sukutin niya, sabihin niya, ay, kasya to kay Tiyo. Ay, pwede ito. Po? Kaya nga po, di ba, alam na po natin yun, yung may namatay, may nagpadala doon sa Bakabaong. Kasi para makatipid daw sa balikbayan, doon isinakay sa patay, yung mga chocolate, tsaka yung mga ito para kay Tia. Nasa ilalim ng puwet ng patay yung Toblerone. Pakihalukay na lang po dyan para kay Lola, para kay Tia. Nilagay po doon eh.
No? Ang ganda ng kanyang layunin. Kaya lang, isinabay niya doon sa kanilang patay. Boodle fight. Kamayan, ibig sabihin ng boodle fight, mga kapatid, community po yan. Hindi po yan pauso lamang ng militar o ng mga pulis. Mga kapatid, kinuha na po natin yan. In fact, may mga restaurant na po na kumikita sa boodle fight. At pupunta ka naman talaga sa boodle fight, hindi ka pwede makipag-boodle fight na nag-iisa. Tama mga kapatid? Alam ka naman pumunta ka sa restaurant na mag-iisa ka lang. Sabi mo, bigyan niyo po ako ng isang set ng boodle fight. Because I will fight myself. No? Sinusubo ng kaliwa, sabi mo, daya mo ka na, nakakaliwa naman. Hindi mga kapatid, yung boodle fight po ay para sa maramihan. Ang ganda po niya mga kapatid, nag-aagawan po kayo ng laway na may laway. Di ba mga kapatid? Bakit hindi mo naman alam yung teritoryo mo na, yung teritoryo mo napunta na doon eh. Kasi hindi naman kayo nakakutsara, kayo po lahat ay kamay. Amen mga kapatid, huwag po kayong papayag na may kasama kayo sa boodle fight na nakakutsara. Tanggalin niyo yung kutsara, dapat kamay. Ang ganda po niya mga kapatid. Ang ganda po ng pamanhikan. Ano po sinasabi ng pamanhikan? Ito na po, aasawahin ko na po yung anak niyo. Kukunin ko na po, ipinagpapaalam ko na po sa inyo, payag po ba kayo? Ayan, po. Tapos kasama yung buong pamilya, may kainan na kagad. Sila pa lang, no? Wala pa dun yung gastos nila sa kasal, gumagastos na. Bakit? Kasi nga namamanhikan. Ipinapakita po na tayo ay magiging isang pamilya na, no? Na yung anak ninyo ay magiging anak na namin, yung anak namin ay magiging anak na ninyo. Saka na po tayo mag-away pagkatapos na po. Ang nangyayari lang, minsan kapag nawala po yung espiritu ng pamanhikan, no, magkakagalit na yung magbibiyenan. Sabi mo sa katabi mo, wow! Huwag po mga kapatid. Ipapanatiliin po natin yung magandang iyon. Ano po? So, Pastor, kung may magaganda naman palang customs and traditions, saan tayo pinalaya? Sapagkat meron po mga kapatid na customs and traditions and superstitious beliefs na pinalaya na po tayo kay Kristo, gaya po ng 12 bilog na prutas na yan. Amen mga kapatid? Pinalaya na po tayo sa 12 bilog na prutas. Yung iba, ang mahal-mahal naman ng mga prutas. Tigi-tigisan na lang. Di ba? Nakabuo naman ako ng 12. Bakit 12? Kasi nga 12 months daw. Ano po? Kaya po, ba't bilog? Kasi nga po pera. Ano ba sa pera ang hugis bilog? Barya. Ba't di nalang rectangle? Amen mga kapatid? Bakit ang isinusuot po natin polka dots? Kung gusto mo naman pala ng pera mga kapatid, rectangle ang isuot mo. Kasi mas malaki ang presyo ng rectangle kaysa sa polka dots. Mga kapatid, pinalaya na po tayo dyan. Pinalaya na po tayo sa pagtalon tuwing New Year. Amen? Ilan na po ang tumatalon tuwing New Year hanggang ngayon. Ganun din naman po ang kanilang height. Inalaya na po tayo mga kapatid sa pagsusuot ng puti sa baby kapag wala pang 1 year. No? Pag may baby ka, pag wala pang 1 year, kinakailangan puti lang, wala mo ng kulay. Pinalaya na po tayo mga kapatid sa pagsusuot ng kung ano-anong kwintas at pulseras at paglalagay sa mga bahay po natin ng kung ano-anong mga bagay para swertihin at para hindi malasin. I-check nyo po yung bahay ninyo, baka meron po kayong nakalagay doon na ang dahilan kung bakit nyo inilagay yung elepanting iyon, o yung palakang iyon, o yung pusang iyon, ay para ikaw ay pagpalain. Sabi mo sa katabi mo, tara, basagin natin mamaya. Amen mga kapatid? Bakit? Pinalaya ka na doon. Sino ba ang blessing mo? God is your blesser. Hallelujah. It's not that cat. It is not that elephant. It is not that pulseras. Hindi yung bilog-bilog na pulseras na suot mo. Minsan nga natataka ako mga kapatid. Kasi minsan kahit mga lingkod ng Diyos, may mga, na okay lang. No? Kung yung pulseras mo, sinusuot mo para ikaw ay, para sa'yo lang. No? Pero kung may meaning yan, at ang meaning yan mga kapatid na nilalagay mo ay para ikaw ay hindi madisgrasya, ikaw mga kapatid ay hindi malasin, ikaw ay pagpalain, ibig sabihin hindi ka nakatingin kay Kristo at sa tinapos niyang gawa doon sa krus. Kaya pinalaya ka na. Amen mga kapatid? You are now free. Hallelujah. Pinalaya na po tayo sa pag-aalaga ng numero sa loto at sa kwete. This week lang po mga kapatid, namalengke po kami ni Sister Ya. Pagkagaling po namin sa bangko, dinala po namin yung inyong offering sa bangko. Nagtagal po kami doon kasi ang dami ng offering nyo. Panapan natin si Lord. Tapos, pagkataas na gano'n kami,
Oh, alas 9:30 pa lang, para magka-party. Daan tayo sa palengke. Daan po kami sa palengke, namalengke po kami, tapos ang dami-dami ko ng bit-bit. Sabi ko kay mahal, okay na. Sandali, maghahanap ako ng 10 pisong apple. 10 pisong apple, di ba? Ang apple 25, o ang apple 3.25, o 3 450, o 3 4 100, etc. Maghahanap daw siya ng 10 pisong apple. Ibig sabihin, kung maghanap siya ng 10 pisong apple, at kung wala siya, makikita ko 10 pisong apple, ay matagal ako magbubuhat. Therefore, mga kapatid, nakakita ako ng sulok doon sa lumang palengke, binaba ko po. So, inantay ko po siya, sana makahanap siya kagad ng 10 pisong apple para makauwi na kami, etc. Habang naghihintay po siya doon, at habang ako po ay naghihintay, meron pong mama na nagsasabi, Boss, nataya po kayo? Boss, nataya po kayo? Boss, nataya po kayo? Eh, syempre, hindi ko siya pinapansin dahil di naman ako tumataya. At hindi rin ako si boss. Pero nung paulit-ulit siya, sabi ko, napalingon na ako. Sa akin siya nakatingin. Boss, nataya po kayo. Pagtingin ko, nakatayo po pala ako sa tabi noong maliit na blackboard na tad-tad ng number. Doon pala ako nakatayo. Kaya akala nila, dahil palinga-linga ako, dahil siyempre, hinahanap ko yung asawa ko, akala nila, ang hinahanap ko ay yung magpapataya. Ay, ang isinagot ko, ay siya hindi. Sabi ko, pastor ako. Tapos nagtawanan sila. Natawa sila, pastor. Tapos sabi ko, mali yung sagot ko. Kasi kung sinabi kong pastor ako, di sasabihin lang nila, dapat lang na hindi tumataya yan, pastor yan. Dapat pala ang sinagot ko, Kristiyano ako. Amen, mga kapatid? Di ba mas maganda yon? Kung ang isinagot ko ay hindi pastor ako, kundi Kristiyano ako. Sapagkat bago naman ako naging pastor, ako ay Kristiyano. Amen, mga kapatid? Ako ay mananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako nag-aalaga ng number sa wedding. Sige, kapatid, sabihin mo. Hindi ako nag-aalaga. Now, yung iba po sa atin, mga kapatid, sa halip na number ang alagaan mo, mag-alaga ka na lang ng manok, may makakain ka pa. Tama? Sa halip na number ang inaalagaan mo, pati yung ano ng gagamba, yung sapot ng gagamba, pati yung ano ng mga butiki, hinahanapan mo ng number. Parang 6. Bakit? Nag-aalaga kasi ng number. Manok at baboy na lang alagaan mo, pagkatapos lang ng ilang buwan, may makakain ka. Pinalaya ka na, kapatid, sa pag-aalaga ng numero. Pinalaya na po tayo, mga kapatid, sa paghahanap ng kung ano-ano sa buhay na ito. Pagpapasala, ito po, isa pa po ito, mga kapatid, nilista ko lang. Yung ba pag may patay, hindi ka nagpapasalamat? Uy, napapaalam na, ako magpapaalam na, pero po ako nadaluhan dati pa. Uy, magpapaalam na po. Ay, pastor, hindi na ako magpapasalamat sa inyo, ha? Tinanong ko siya, bakit naman po? Kaganda po na dinala ko po kayo. Ay, kasi pwede. Yun lang po sa amin ng mga matatanda, huwag na pong paalam. Mga kapatid, nag-uusap na rin lang tayo ngayong umaga. Bakit nga ba hindi dapat magpasalamat? Parang gusto mo na dinadalaw ka. At kaya ka naman dinalaw dahil may namatay. Yun po ba yan, mga kapatid? Tinapon na po natin yung pagpapasalamat sa paggawa na mabuti. Yan po. In fact, sa jeep, mga kapatid, napansin niyo ko sa atin po ng mga sumasakay ng jeep. Minsan, pag kami mag-aabot ng barya, hindi nagpapasalamat. Tama? Paabot po. Pasuyo po. Pag kinuha mong ganun, iniabot mong bayad daw po, walang pasalamat. This world, mga kapatid, is no longer grateful. This world, mga kapatid, no longer practices thanksgiving. Hindi na marunong magpasalamat. Kaya minsan sinasadya ko pagka nag-abot ako, tapos hindi nagpasalamat, sasabihin ko, you're welcome. Ang kulit ko, no? You're welcome. Bakit po? Kasi mabuti po ang pasalamat. So mga kapatid, the next time, na may dumalaw po sa atin, the next time, kasi pinalaya na tayo dito, mga kapatid, Tayo po ay pinalaya na po tayo sa paghahatid ng mga bisita o sa pag may patay, ng pagwawalis. Pinalaya na po tayo mula sa bawal maligo, bawal magupit ng kuko, bawal maglaro pag Biyernes Santo. Pinalaya na po tayo, mga kapatid, mula sa pagpapaagaw ng barya sa house blessing, pagpasok ng asin, pagpapatulo ng dugo, di ka na tumuloy sa lakad mo kasi may tumawid na itim na puso. Yung mga kung ano-ano. Mga kapatid,
Pinag-uusapan natin to. Bigyan ko po kayo 1 minute. Kumuha ko kayo ng kapartner. Pag-usapan po ninyo, baka meron pa po kayong alam na superstitious belief and customs and traditions na pinalaya na po tayo at hindi na po para sa atin. Sige nga po, 1 minute lang. Mag-sharean lang po kayo, mga kapatid. Ano pa? Baka may naiisip pa po kayo. Sige, huwag po sa akin, sa katabi niyo po. Kayo po na nanonood sa live. Amen. Meron pa po mga kapatid? Meron ano? Sa lahat pong ito, ng mga pinag-uusapan po natin, ang palaging sinasabi sa atin mga kapatid, wala namang mawawala. Tama? Kung gagawin mo ito. Tanong mga kapatid, wala pa talagang namawala? O meron? Nag-aaral po tayo ng aklat ng Galatia. Galatians chapter 5 verse 2, sabi po sa easy version. Listen carefully. I, Paul, tell you this. If you agree that someone should circumcise you, or, sa pinag-uusapan po natin, if you agree na tayong mga hintil, somebody would impose upon you man-made superstitious beliefs, customs, and traditions. If you agree na may mag-i-impose sa iyo, kapatid, then, ang sabi ng talata, Christ will be worth nothing to you. Sabi ng Evangelical Heritage Version, Christ will be of no benefit to you. Sabi po ng Contemporary English Version, Christ won't do you any good. Sabi ng Common English Bible, having Christ won't help you. So, ang tanong, wala po ba talagang nawawala? Meron. Ang laki. Nagiging walang kabuluhan po sa atin si Kristo. Parang nangyayari, ba't mo pa ako kailangan? Nariyan naman pala naman yung mga customs and traditions. Hindi mo tuloy ako nasusunod. So, yung kapangyarihan ni Kristo, hindi po nangyayari, hindi po nagaganap. And so, mga kapatid, we are called to be free. Yan po yung clear announcement ni Pablo. Sabihin nga ulit natin, I am called to be free. Ano po yung pangalawang detail ni Pablo? A common abuse. Nakita po natin yung clear announcement. We are called to be free. Pero alam nyo minsan, sabi ko sa verse 13, but do not use your freedom to indulge the flesh. So nire-reorient po ni Pablo, mga kapatid, tayo sa tunay na pagtawag ng kalayaan. Sa prinsipyong ito, mga kapatid, ano po ba ang prinsipyo ng kalayaan? Christian freedom is not freedom to indulge the flesh. Sabi ng ibang translations, to do wrong. So, Christian freedom is not freedom to do wrong. Christian freedom is not freedom to allow the old nature to have its way. Christian freedom is not freedom to make an excuse to do anything we want. Christian freedom is not freedom to make an excuse for letting our physical desires control us. Hindi po yan ang freedom, mga kapatid, na para po sa atin. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 2:16, live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slaves. Ito po ang nagiging common abuse ng mga hindi nakakaunawa ng biyaya ng Diyos. Akala po nila, mga kapatid, dahil narinig na po nilang malaya na sila, dahil narinig nilang sila po ay pinatawad na sa lahat ng kanilang mga kasalanan, akala po nila, kaya na nilang gawin at dapat na po nilang gawin ang kung ano bang naisin po nila. Mali po. Basahin po natin ito sabay-sabay. Christian freedom is freedom from sin, not freedom to sin. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang kasalanan ay nang-aalipin. Nanggaling na po tayong lahat dyan. Nagbunga po ng kadiliman ng kasalanan.
Nagbunga po ng kahihiyan ang kasalanan. Nagbunga po mga kapatid ng kamatayan ng kasalanan sa mga buhay natin. Ang kasalanan po mga kapatid ay nagdala po sa mga buhay natin ng kalungkutan. Dahil sa pagkakasala po natin, may mga times sa buhay po natin, tayo po ay nawalan ng kabuluhan, nawalan po tayo ng kahulugan. Dahil sa mga kasalanan po natin, mga kapatid, na pinagkatago-tago pa po natin, ang naging feeling po natin, ang dumi-dumi po natin. At hindi po kayang linisin ng kung ano-anong paligo. No? Nasasabihin mo, kayang linisin ng physical na tubig ang karumihan na dinaanan ko kanina. Dahil sa kasalanang pinagdesisyonan ko. Kasi masarap. Nilinis na po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Yun pong nagagawa ng kasalanan. Tinulak po tayo ng kasalanan sa maraming mapanirang daan. Napalayo po tayo ng palayo, mga kapatid, doon sa tunay na pinagmumulan ng buhay. Sino yun? Si God. Mabuti na lamang po, mas magaling si God kay Mike Enriquez. Hindi niya po tayo tinantanan. Amen? Kaya ikaw ay ligtas ngayon. Dahil hinabol-habol ka ng Diyos, hinanap-hanap ka ng Diyos. Dahil minamahal ka niya, iniibig ka niya, at nais ka niyang mapasa kanya. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Kaya nga po, we are called to be free. Kaya naman sabi ni Pablo sa Galatians 5:24, those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Kapag tunay ka ng mananampalataya, pinatay mo na yung luma mong pagkatao, napatay na po yun. Basahin po natin ito ulit mga kapatid. Tagalog. Ang kalayaang Kristiyano ay kalayaan mula sa kasalanan, hindi kalayaan para magkasala. Ulitin po natin. Ang kalayaang Kristiyano ay kalayaan mula sa kasalanan, hindi kalayaan para magkasala. Maging malinaw po sa atin yan mga kapatid. Ano? Ngayong Kristiyano ka na, hindi ibig sabihin na ikaw ay malaya, pwede mong gawin yung lahat ng gusto mo. That is the common abuse. Samantalang may clear announcement na that we have been set free. Lagi po nating ipaalala na yung luma nating pagkatao, patay na po yan. It was already killed at the cross. So, Roman numeral number 1, a clear announcement, we are called to be free. Roman numeral number 2, may common abuse. Ano yun? Oo. Pinalaya na po tayo, pero huwag nating gamitin at abusuhin ang kalayaang kaloob sa atin ng Diyos para sadyain na tayo po ay magkasala. Amen? Nasusundan niyo po ako mga kapatid? So ang tanong, ano ngayon ang nararapat para sa mga tinawag na maging malaya? Roman numeral number 3, a challenging action. Ano gagawin natin kung tinawag na pala tayo sa kalayaan? Sabi po sa verses 13 to 14, rather serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself. So sa halip po mga kapatid na paglingkuran po natin yung mga sarili natin by catering to whatever we want, to the point na naaabuso po natin yung kalayaang bigay sa atin ng Diyos, si Pablo, tinuturo po tayo mga kapatid sa servanthood. Kaya sabi doon sa talata, serve one another. Now, ito po ang challenging action. Bakit po nakaka-challenge ang maglingkod? Bakit po nakaka-challenge yan? Kasi a servant doesn't sound very freeing. Pag ikaw ay katulong, malaya ka ba? Pag lingkod ka, malaya ka ba? Ma'am, pagkatapos ko po maglinis ng sahig, mamayang 9 o'clock, pwede po ba punta lang po ako sa SM? Kasi 10 o'clock may sale po. No? Ano sasabihin mo doon sa kasambahay? Antayin mo pa ako kung nagtatrabaho ako tapos ikaw pupunta ka? No way! Hindi mo ka papapayagan. Tapusin mo yung trabaho mo. Na bakit? Kasi nga, it is not free. Walang freedom mga kapatid pagka ikaw ay servant. Kaya po, ayaw po natin. Ang gusto po natin mga kapatid, karamihan po sa atin mas gusto ang tayo ang master. Tama ba mga kapatid? Wala yata akong kausap. Ako lang yata. Mas gusto po natin yung mag-utos. Tama mga kapatid? Yung wag ikaw ang utusan. Mas gusto po natin yung may naglilingkod sa atin. Mas gusto po natin yung tayo yung sentro ng atensyon. Pati po yung ating mga pangangailangan. Pero pag ganun ang buhay mo kapatid, di po ba mas maliit yan? Kapag ang buhay mo kapatid ay nakasentro lang sa'yo, hindi lumalabas,
At ang buhay mo, kapatid, ay nakasentro lang sa mga pangangailangan mo, di ba't kaliit niyan, mga kapatid? It's all about your interest. Ano sinasabi mo? Feed me. Serve me. Look at me. Cater to me. Cater to my needs. Ang liit naman ng mundo mo. Puro me. My. Mine. Sabi ni Paul, serve one another humbly in love. You see, serving, mga kapatid, out of love takes us beyond ourselves. Kapag natuto kang maglingkod, lumalabas ka na sa sarili mo. Tama, mga kapatid? Lagi ko po sinasabi, inahalimbawa ko po misa sa mga nakakausap ko. Nakauwi na po yung lahat ng mga kapatiran, kumakain na ng lunch. Minsan may mga naiiwan pa po rito sa church. May ginagawa pa. Tapos kakain sila siguro mga 2 o'clock. Nakakakain naman kapag binigyan po sila ng tira-tira ng children ministry. Pero because you are serving, you are not free to go. Samantalang yung mga kapatiran na hindi na, tapos na mag-serve at uuwi na sila, nandun na sila. Nakakabiseta na. Nakabukas na TV at nagsusubo na sa sala kasi tapos na. But when you are serving, merong mga instances, opportunities sa buhay mo na hindi mo pwedeng magawa. Pag may nakita ka, halimbawa sa Facebook, namasyal sila doon. Hindi ako pwede. Bakit? Eh, mayroong gagawin. May mga opportunities na hindi mo makuha, magawa, kasi nga, meron kang ipinaglilingkod. You go beyond yourself. At ito po yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi po ito para lang sa mga servants sa church. No, this is for every one of us. Na lumabas ka sa iyong sarili. Nabubuksan yung mga mata natin sa mga oportunidad na magpakita po tayo ng malasakit sa mga nakapaligid sa atin na mas nangangailangan. Alam mo ba, kapatid, na may mas mahirap sa iyo? Alam mo, kapatid, na mayroong mas walang makain sa iyo? Na mas mabigat yung pinagdadaanan kaysa sa iyo? Alam po ba natin na may mga tao po, mga kapatid, na mas walang pag-asa kaysa sa atin? Na meron po mga tao, mga kapatid, na mas malungkot kaysa sa atin? Malungkot ka ba? May mas malungkot sa iyo? May problema ka ba? May mas problema na mong problema sa iyo. Desperado ka ba? May mas desperado kaysa sa iyo. But when we serve others, mga kapatid, ano po nangyari? Humihinto po tayong tignan ang ibang tao bilang mga gamit at kasangkapan. Pag umupo ka ba sa upuan na nanggugupit sa iyo, kinakausap mo ba siya? O dahil may pambayad ka sa service na bibigay niya sa iyo, do your thing, magsi-cellphone ako. Kasi kabahagi ka lang, kasangkapan lang kita. You are just my instrument, make me beautiful. Make me pogi. Make me handsome. O pag upo mo, kinakausap mo yung barbero mo. At kumusta ang pamilya mo? Kumusta? May anak ka ba? Ilang taon na yung mga anak mo? May magulang ka pa ba? Malakas pa ba sila? Nagme-maintenance ka na ba? Ano maintenance mo? Pareho pala tayo. Ay, hindi, wala pa po akong maintenance. Purihin ng Diyos. Yun po yung ano, yung tingin mo ay hindi lang nakasentro sa buhay mo. Kundi may mga tao nakapaligid sa iyo, you may never know, mga kapatid, na baka yung nagsuserve sa iyo ng oras na yon ay mapagpala ng Diyos dahil kinakusap mo siya. You may never know, mga kapatid, na baka mamaya ginamit ka ng Panginoon ng oras na yon dahil lumabas ka sa sarili mo at naglingkod ka at nagtanong ka lang, it just took one question para tayo po ay magamit ng Panginoon. Huwag po, mga kapatid, na tignan po natin yung mga tao ng kasangkapan ko yan. Ayan, pasurero. Anong pangalan ng pasurero kaya natin? Anong pangalan ng barbero mo? Saan ka nagpapagupit? Anong pangalan ng pumupunta sa inyong bahay para ikaw ay ikiotics? Ginagamit mo ba? Ginagamit mo ba ng mga bata yan ngayon? Kiotics. No po, tanongin po natin. You see, when we serve others, pwede na po natin ibigay sa kanila yung mga sarili natin. Para paglingkuran po sila. Pag naglingkod po tayo na may pag-ibig, nakikilala po natin na pinakakalagahan din ng Diyos tong taong to.
Kasi akala po natin, pag hindi tayo nagsiserve, akala natin tayo lang yung mahalaga. Pero when we serve, nakikita po natin mahalaga din ang tao. Jesus died for this person. In fact, if there is only one person sa mundong ito, Jesus will still die for this person. Mamamatay pa rin si Jesus para sa taong ito, kahit na itong tao lang na ito ang nag-iisang tao sa mundong ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will never perish, but shall have everlasting life. Pag nag-serve po tayo, nagbubunga ito ng kapakumbabaan sa atin. Kaya, itigil po natin yung pag-control sa iba. Hindi akong dapat nagko-control sa taong ito. Si God ang may control ng taong ito. No? Kung ikaw ay magulang, don't control your children. Of course, pagsabihan yung children. Pag ikaw ay magulang, of course, bring up our children in the fear of the Lord. Pero hindi po natin sila i-manipulate. Hindi po natin i-withhold yung love natin sa kanila kapag hindi natin natatanggap yung ine-expect natin sa kanila. Pwede nating sabihin sa ating mga anak, anak, whatever it is, ano man pinagdadaanan mo, I still love you. And I will always love you. Bakit? Kasi ganun si God sa atin. And so dapat ganun din po tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya man ay kapamilya mo o hindi, I will always love you. I will always love you, Pastor. I will always love you, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Kasi kailangan makita lang po natin na this is not about you, this is not about you yourself lang. It's about God who lives in you. And now God lives in you, wants to touch this world through you. Amen, mga kapatid. Ang buong kautusan ay natutupad sa kung tawagin ng Apostol Santiago ay royal law. James chapter 2 verse 8 sabi doon, if you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. No? So yung love, yan po yung royal law, yan po yung parang pinakahari sa lahat ng utos. Bakit? Kasi pag nagawa mo yan, mga kapatid, parang nagawa mo na yung lahat ng utos. Romans 13:89 sabi doon, let no debt remain outstanding except the continuing, ang ganda nito, debt to love one another. May utang ka pala sa katabi mo. Huwag daw tayong mag-utangan. Sabi doon, let no debt remain outstanding. Huwag hayaang matagal yung utang. Pero ito, except the continuing debt to love one another. Ito ang klase ng utang na hindi mo mababayaran. Bakit? Sapagkat araw-araw na nabubuhay ka, may utang ka lagi doon sa minamahal mo. Amen, mga kapatid? Kaya pwede mo sabihin sa minamahal mo ngayon, uy, babayaran mo nga pala yung utang ko sa iyo. Ano yun? Yung love ko. May utang ako ng love sa iyo. Tapos sagutin mo naman siya, o nga, kulang nga eh. Kulang nga eh. O tara, date tayo. O tara, ano bang gusto mo? Masahe, etc., etc. Meron po tayong continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be, are summed up. Summed up, sabi doon, in this one command. Love your neighbor as yourself. Hindi natin gagawa ng masama yung mahal natin. Tama, mga kapatid, nanakawan mo ba yan kung mahal mo? Hindi, mga kapatid, babastusin mo ba yan kung mahal mo? Hindi, kapatid. Okay? Sabi nga sa ating teksto, verse 14, for the entire law is fulfilled. Sabi kanina, summed up. Ngayon naman, fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. Teka, Pastor. Kala ko ba sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia na wag na silang bumalik sa kautusan? Bakit tila rito sinasabi ni Pablo na bumalik sila sa loving? And when they love, ay mas matutupad nila yung buong kautusan. Hindi pa, mga kapatid, hindi po sila pinababalik ni Pablo. Okay? Ang utos po na love your neighbor as yourself, mula po ito sa Old Covenant. Sabi nga po natin, Old Covenant. Mula po ito sa Old Covenant na kautusan ni Moises, Leviticus chapter 19 verse 18. At bilang tagapagturo po ng kautusan, binanggit po ito ni Jesus maraming beses. Love your neighbor as yourself. Matthew 19:19, 22:31, Mark 12:31, Luke 10:27. Pero alam niyo, mga kapatid, wala pong nakasunod. Acts chapter 15 verse 10.
So, doon sa lumang kasunduan, yung loving your neighbor as yourself, wala pong nakasunod. So, kinapos po sila sa pag-ibig sa isa't isa. Bakit po? Sapagkat yung pag-ibig na yon, mga kapatid, galing kanino? Sa kanila. Love your neighbor as yourself. Mahalin daw po ng mga Israelita yung mga kapwa nila, gaya ng pagmamahal nila sa kanilang mga sarili. Now, napansin po ba natin? Under the old covenant of the law, yung mga Israelita po ang magsusupply ng love. Love your neighbor as yourself. Pero dito po sa bagong tipan, mga kapatid, tingnan niyo po John 13:34. A new command, sabi ni Jesus, I give you. Love one another. Tapos tingnan niyo po ito. As I have loved you, so you must love one another. Doon po sa lumang kasunduan, sino po ang model? Yung mga Israelita. Love your neighbor as yourself. Pero dito po sa bagong tipan ng biyaya, you love others just as Christ loved you. Doon sa lumang kasunduan na magsusupply ng love, ikaw. Kapos ka nga. Pero dito sa bagong tipan ng biyaya, ang magsusupply ng love, sino? Si God. No po? Sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, God supplies all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus. So, kaya mo bang umibig? Yes. Pero hindi galing sa'yo. Galing sa Diyos na siyang umiibig sa'yo. Kaya ang sarap maging malaya. You are free to love. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. We are now free to love. Kasi nga, we are called to be free. Tapusin na po natin. Roman numeral number 1, review natin. A clear announcement. Ano po ang clear announcement? We are called to be free. Malinaw po announcement? Yes. Kaya lang may common abuse. Pinalaya na tayo, kaya lang minsan nagagamit po natin yung kalayaan natin para abusuhin yung kaloob sa atin ng Diyos na freedom. Tapos, pumapatak po tayo sa kasalanan kasi sinasabi natin, gusto kong gawin ang bagay na ito at walang makakapigil sa akin. That is freedom for me. Mali po. That is abuse. Okay? Kaya nga, sabi sa Roman numeral number 3, dito tayo tinawag, a challenging action. Kasi nga, hindi madali. Pero tutulungan tayo ng biyaya ng Diyos to serve others humbly in love. And so, last, mga kapatid, ipinakita po ni Pablo ang posibleng mangyari kapag bumalik po tayo doon po sa pinagmulan po natin na gumagawa ng mga bagay na ayon lamang sa ating sariling kaisipan, yung invento po natin. Kaya nagtapos po siya sa Roman numeral number 4, a cautious advice. Isang maingat na pagpapayo. Ano po yung maingat niyang pagpapayo? Ito po. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. Bakit kaya sinabi ito ni Pablo sa Galatians? Posible kaya na nagkakainan na sila? Posible kaya na nagkakagatan na sila? Yes. Kaya sinabi ito ni Pablo, tila ang mga mananampalataya sa Galacia, bigo na po sa paglilingkuran. Bigo na sa pagmamahalan sa isa't isa. May nagaganap na pong spiritual cannibalism. Nagkakainan po sila. Now, hindi po natin ito dapat ikasurpresa kapag sadyang hindi makapag-focus ang isang grupo dahil nakatuon po sila, mga kapatid, doon sa panuntunan at regulasyon sa loob ng grupo nila. Kaya nagbabantayan po sila kung sino mali. Halimbawa, may panuntunan, maglagay po tayo ng panuntunan. Halimbawa, next Sunday po, mga kapatid, pag wala po kayo ng 9 o'clock dito sa church. Yan ha. No? Pag wala po kayo ng 9 o'clock dito sa church, tapos maglagay ka na ng panuntunan. Dahil may panuntunan na, mga kapatid, ano mangyayari? Magbabantayan na po tayo. Okay, 8:59, nasa church na. Wala ka sa akin, dito natulog. No? Nagpapagalingan ka na. Bakit? Kasi may panuntunan eh. Tapos si sister na. 9:01 dumating. Malakas sa asher. May dalang pansit. May dalang pamerienda. Pinapasok pa. Ano nangyari, mga kapatid? Nagkakagatan na. Ba't siya pinapasok?
Dapat hindi pinapasok. Saan nagmula mga kapatid yung biting and devouring? Dahil may panuntunan. Okay? Pero pag sasabihin lang natin, love mo ba si Jesus? Do you realize that Jesus loves you? Oh yes. And do you love Him? Yes. 9 o'clock nga pala ang pananambahan natin bukas. Dahil nare-realize mo kung gaano ka kamahal ni Lord at dahil mahal mo si Lord, nandito ka ba? Yes. Walang panuntunan. Request lang. Pagpapakita lang ng schedule. You see, the verbs bite and devour, common po ito mga kapatid, old verbs. Karaniwan po itong ginagamit patungkol sa wild animals na wala pong habas na nag-aatakihan at nagpapatayan. Siguro nakita nyo na po mga kapatid sa Animal Planet, magkaaway po lagi mga lions and buffaloes. Bakit? Sapagkat yung buffaloes po, mga kapatid, yan ang pinakapaboritong pagkain ng mga lions. Bakit? Sapagkat ang isang buffalo would feed 15 to 20 lions. Kaya sabi nila, tumira lang tayo ng isa mga pare. Sold tayong barkada. No, boodle fight. Kaya lang mga kapatid, mahirap pumatay ng isang buffalo. Bakit? Sapagkat pag ang isang buffalo ay inatak ng isang lion o ng maraming lion, ng pride mga kapatid, ang gagawin naman ng mga barkada ng buffalo, sabihin, naku, si Mang Kepoeng, inaatake. Lulusobin din po nila yung mga lions. Ano mangyayari? Magkakaroon po ng wrestling. Biglang magkakalat ng alikabok, bakit naglalaban na pala yung mga buffaloes tsaka yung mga lions. And mind nyo mga kapatid, may mga lions na namamatay. Sapagkat sila po ay sinusuwag. Ano pong ginagawa nito mga kapatid? Wild animals biting and devouring. Sabihin mo sa katabi mo, I am not a wild animal. Hindi po tayo wild animals, mga kapatid. Kaya po, maliwanag ito paglalarawan na kung ano nangyayari sa spiritual realm kapag ang mga anak ng Diyos hindi po naglilingkuran at hindi po nagmamahalan. Bakit? Kasi nakatuon sa mga panuntunan, regulasyon ng tao. Ano ang end game, mga kapatid? Kapag obsessed po tayo sa self-preservation, mauubos tayo. Kaya sabi po ni Pablo, watch out. Watch out. Ito po ang kanyang cautious advice. Watch out, mag-ingat po kayo. Sabi ng ibang translations, take heed. Sabi ng isang translation, be careful. Sabi ng isang translation, beware. Sabi ng Tagalog translation, mag-ingat. Mabuti po bang mag-ingat mga kapatid? Yes, kaya nga natin sinasabi yan sa mga umaalis, di po ba? Ingat. Ingat. Pero dahil hindi na tayo mixture, ano na sinasabi natin? Iingatan ka ng Diyos. Kasi pag sinabi mong mag-ingat ka, kanino na naman? Sino namang effort yun? Ikaw. Kaya minsan, pag nadapa, ba't ka nadapa? Hindi ka mo nag-iingat? Kaya ngayon, pag nasa biyaya ka, sabihin mo, iingatan ka ng Panginoon. Higit pa siya mag-ingat. Mas magaling siya mag-ingat kaysa sa iyo. So mag-ingat po tayo mga kapatid, para hindi tayo magkaubusan. Let us not live small lives. Hindi yung kalooban ng Diyos, yung maliit na buhay. Let us live in the fullness of the freedom of Christ. Let us go and sin no more, kasi pinalaya na tayo, and serve from a heart of love. Bakit? That the whole world will see Christ and come to Him for real freedom. Gagamitin ka ng Panginoon, kapatid. Ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nasa sa Facebook o sa YouTube, nakikinig ka ngayon. Gagamitin ka ng Diyos upang lumaya din ang ibang tao. Ma-enjoy ang kalayaan ni Kristo. Ano take away natin mga kapatid? Because of Jesus Christ, I am free to love and serve others for the glory of God. Sabihin nga ulit natin. Because of Jesus Christ, I am free to love and serve others for the glory of God. Let us pray. Kapatid, narito ka ba o nakikinig ka ba sa mensaheng ito? Masarap umibig. Una sa Diyos. Pangalawa sa kapwa, lalo na kapag alam mong iniibig ka ng Diyos. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo na yung Panginoon tagapagligtas, sampalatayanan mo siya sa buhay mo. Kilalanin mo siya. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako'y isang makasalanan. Salamat po. Pinatawad niyo
ang lahat kong kasalanan. ang lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo. Sumasampalataya ako sa iyo. Nagtitiwala Nagtitiwala sa tinapos mong gawa. sa tinapos mong gawa. Pinatatawad mo Pinatatawad ang lahat kong kasalanan. ang lahat kong kasalanan. Nililinis ako Nililinis ako sa lahat kong sa kalikuan. lahat kong kalikuan. Isinusulat mo ngayon Isinusulat mo ngayon ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay. at kailanman At kailanman hindi mo papawiin. hindi mo papawiin. Salamat po. Salamat po. Ako'y ligtas, Ako'y ligtas, hindi dahil sa aking kabutihan, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa iyong biyaya. kundi dahil sa iyong biyaya. Amen. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang nagliligtas sa taong iyon. Hindi dahil sa nag-confess lang siya, kundi dahil sa siya po ay nanampalataya. Thank you, O Lord, na kinikilala mo ang kanyang pananampalataya. At kung narito po siya ngayon, Panginoon, we ask na ikaw po, Diyos, ang magpalalim pa ng pagtitiwalang ito sa iyo at sa tinapos mong gawa. Nakabilit ko po siya sa iyo, palaguin mo po siya. Let him grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Babaunin po namin ang mga natutunan po namin ngayon upang patuloy na mabago kami, ma-renew ang aming mga isip sa pagkilala namin sa iyo. At kung sino na kami sa iyo dahil sa tinapos mong gawa. Ito ang aming samantalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. Ihanda po natin mga kapatid ang ating mga puso. Tayo po ay magpipira-piraso ng tinapay.